Welcome to my channel. Today, magluluto po tayo ng tortang talong na merong giniling na baboy. Request po ito ni Miss Trian Hassan Almanay kasi gusto niya daw matuto. So, ito pong lulutuin natin ay version ko. So, ito ang ating mga ingredients. Meron po tayong, of course, aubergine o talong, onion, garlic, spring onion, carrots, minced pork, soy sauce, eggs, salt, seasoning, ground black pepper, and oil. So, let's go. Magluto na po tayo. Okay guys, una natin gagawin ay buksan muna natin ang ating apoy. At tayo po ay nagpainit na ng mainit na tubig at ilalagay natin sa ating kawali dahil i-steam po natin ang ating talong. Pwede niyo po siyang i-boil, pwede niyo siyang i-steam. But ako po ay gagawin ko siyang steam. So, lagay natin ang ating talon. Takloban natin. Hayaan natin maluto ang ating aubergine. Hinaan natin ang apoy. So, habang pinai-steam natin ang ating aubergine, pwede na natin simulan ang ating minced pork. So, ayan. Buksan na naman natin ang ating apoy. Maglagay tayo ng kaunting mantika. Hayaan natin siyang uminit bago natin nalagay ang ating mga onion and garlic. So, mainit na ang ating mantika. Pwede na natin ilagay ang ating onion. Tayo ay may kanya-kanya ng pamamaraan ng pagluluto. Ang iba ay inuuna ang garlic. Tayo ay lagi natin inuuna ang sibuyas. Ngayon naman, ating isunod ang ating bawang o garlic. Mekos-mekos, of course. Ngayon naman, isunod natin ang ating minced pork. Isasangkot sa po natin siya. Konti lang ang nilagay ko kasi guys, dalawa lang kami ng uncle na kakain. So, yung half lang po ng minced pork ang aking gagamitin. Hayaan po natin siyang mag-change color na parang light brown. At mag-mekos-mekos. Ayan, so nakikita nyo, nag-change color ng ating giniling na baboy. So, hayaan lang natin maging totally siya na maluto bago natin ilagay yung susunod na ingredients sa ating giniling. So, ayan, nakikita nyo na bago na ang kulay ng ating giniling na baboy. So, pwede na natin ilagay ang ating minced carrots. Ano lang to guys, sarili kong version to. Nilagyan ko siya ng carrots kasi yan yung natira namin mga gulay sa ref na alam niyo na bawal magsayang. So, nagamitan natin ng mga ideas kung paano natin magagamit ang mga tirang gulay natin sa bahay. Ngayon, lalagyan natin siya ng asin, paminta, konti lang. Pero depende sa inyo kung gusto nyo marami. At lalagyan din natin itong aroma para magkaroon ng parang seasoning lang siya. Para lalong sumarap yung lasa ng ating giniling na baboy. And then, mekos-mekos. Next, lagay natin ang spring onion. Of course, ano lang to, optional. Meron kasi sa ref, so gamitin natin para na rin magkaroon ng kulay ang ating minced pork. So, ay naku guys, nakalimutan ko ilagay ang ating soy sauce. Mekos-mekos and then patayin na natin. Kasi kusa naman siyang maluluto kasi ang ating minced pork or giniling na baboy ay mainit pa. So, yung spring onion ay kusa siyang magluluto. So, yan. Patayin na natin ang apoy. At palalamigin natin ang ating
nilutong giniling na baboy. So, ilipat natin ang ating nilutong giniling na baboy dito sa ating bowl. Palalamigin lang natin siya bago natin lagyan ng itlog. Set aside muna natin siya. So, check natin ang ating talong kung luto na siya, kung malambot na. Mukha naman siyang luto na, so pwede na natin patayin ang ating apoy at isi-set aside po natin to hanggang sa lumamig bago natin lutuin ang second part po ng ating tortang talong. Iwain po natin sa gitna pero not all the way kasi parang ibubuka lang po natin siya. Yan. Para lalo siyang madaling lumamig. Yan. Okay, medyo malamig na ng kaunti ang ating talong. So, babawasan lang natin siya ng kaunting laman. Kasi masyadong mataba ang ating talong. So, iba kasi yung talong dito guys sa UK. Matataba sila. Hindi kagaya ng talong sa Pilipinas na medyo payat na mahaba. Dito, matataba. Alisan lang natin ng kaunti. Yan. Ito yung ating binawas sa talong. So, ang gagawin natin ay hiwain natin siya ng maliliit or hindi naman pinong-pino, basta yung ano lang. So, malamig na ang ating mixture. So, pwede natin ilagay yung ating excess na laman ng talong. Ihalo natin sa ating giniling na baboy. Guys, ito ay version ko lang po. Okay? May kanya-kanya po tayong paraan ng pagluluto ng tortang talong. Yan. So, malamig na ang ating mixture. Lagyan natin ng itlog. Guys, hindi ko alam kung ilang itlog ang ilalagay ko. Pero may 3 ako. So, ilalagay ko siya. Lahat. So, kaya nang sinabi ko, sariling experiment. Mukhang 2 lang yata guys ang gagamitin ko. Kasi masyado ng okay, ito. Hindi ko na siya binati muna. Hinalo ko na lang siya agad dito sa aking mixture. Kasi ganun din naman. Babatihin mo yung itlog. Then isasalin mo lang din naman dito. So, dito mo na lang ipati. Kasama ng ating mince. So, guys, 2 lang ginamit kong itlog. Hindi na 3 kasi baka masyadong maparami ang itlog. So, ayan. Mekos-mekos lang. And then, iset aside natin bago natin ilagay sa ating talong. So, ayan. Ready natin lagyan ng ating palaman ng ating talong. So, yung isang itlog na to, hindi natin sinama dun sa mixture. So, gamitin natin. Batihin natin. So, mag-start na tayong mag-prito ng ating tortang talong. Buksan natin ang ating kulo na yan. Maglagay tayo ng mantika. Painitin.
Hintayin lang natin uminit bago natin ilagay ang ating tortang talong. So, habang iniinit natin ang ating mantika, ibabad natin itong ating tortang talong sa ating itlog dito. Yan. Babad lang natin yung likod bago natin lutuin. Okay. Subukan natin baliktarin ang ating talong. Sana huwag masira. Napakahirap. Oh, yes. Yan. Ayan, magsimula na tayong mag-plating. Ilagay natin ang tortang talong sa plate. Ang ating ipapartner ay potato, mushrooms, at ang ating roasted vegetables kasi hindi gusto ni Uncle Nigel ng rice. Kaya yan, nagluto pa tayo ng extra vegetable na ipapartner natin sa ating tortang talong. Nilagyan ko lang ng natira nating spring onion sa ibabaw. Ayan na ang ating finished product, ang ating tortang talong. I hope na na-enjoy nyo ang simpleng pagluluto ni Crazy Baking Girl. Maraming salamat po sa panonood and see you next time! Okay guys, here we are with this rather wonderful stuffed aubergine, as you can see. And you saw the making. We've got some roasted vegetables, cheesy potato croquette and a stuffed mushroom. So I don't know where to start, but let's cut a bit of this off to see what it tastes like. Nice and juicy. Excellent.